Bago po ang lahat, pinabati ko po kayo na isang magandang hapon mga idol. Danich Vlog is back again. Yan. Meron po ulit tayong gagawin na stand pan. Ang brand po nito ay Panasonic. Ayan po ang kanyang serial number F-405LS. Ayan po. Ang problema daw po nito ay maingay daw po. Ayan, kaya po napatawag po siya sa akin, pinatitingnan po ito. Kaya ating pong titingnan kung magagawa po natin ang problema nitong Panasonic na stand pan. Ayan po. So ating muna pong itry. Ang sinasabi ng atin na maingay daw po ito. At isusubukan pong paanda rin po ito. Nakasaksak na po ang ano nito, ang power cord sa saksakan. Yan, dito po tayo dumiretso sa number 1 niya. Subukan natin. Ayan. Yan, mabagal nga pong umikot ang number 1 at may tunog nga po na maingay nga po. Subukan ko po sa number 2. Maingay nga po. Ayan, oh. Hindi po makapagbigay siya ng malakas na hangin. Hindi siya ayos umikot. Number 3. Ayan, napakaingay nga. Pagka nga po natutulog ito ay abala. Talagang lugi pa sa kuryente pagka ganito po umikot ang electric fan. Kaya ito po yakin muna pong i-off. At ito po yaking ibababa po din sa baba at aking titingnan ang problema po. So yan, natanggal ko na po ang parts niya. Yan na po ang motor ng Panasonic. Ayan po. Ano na, ang ginamit pong housing niya po ay lata na. Hindi kamukha po nung una. Kagaya nung dati na aluminum. Ngayon po ay ano na, lata na ang ginamit. Yan, no? Saka kanyang motor ay yan, no? Nadic. Ayan. Kung mapapansin nyo po mga idol, ito po yung nagawa na rin. Kasi ang kanyang kapasitor napalitan na po rin. Yan, may hinang na siya. Hindi na niya already yan ng kapasitor. 2U po ang ginamit na kapasitor. So yan, iakin muna pong tatanggalin itong tornilyo sa swing arm, sa gearbox. Tapos itong kapasitor, tatanggalin ko rin po ang koneksyon para matester ko po ito kung okay pa ang kapasitor. Yan. Tatanggalin ko muna po ito. Kukuha muna po ako ng extension. Yan. Ang unang-una po natin gawin nito. Tanggalin ko muna po itong nasa gearbox sa swing arm na tornilyo. Yan. Habang ipapainit po ako ng panghinang para matsi ko po itong kapasitor niya. Kaya na natin chikin ang kapasitor. Tapos, ito po ang sunod. Itong tornilyong isa sa liig. Para mahila po natin ang wire. Ayan. Tanggal na. Tapos, ito. Sunod ko po itong tatlong tornilyo. Lagyan natin dito. Tornilyo. Ayan. So yan, sa mga bago pong napadaan po sa aking munting channel, baka pwede ko pong hilingin ang inyong pag-like at pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo pag sa mga bago ko pong upload na video. Yan, maraming salamat po sa mga silent viewers, organic viewers at sa mga kaibigan ko rin po sa YT. Yan, maraming salamat po sa inyo. Yan, natanggal ko na po ang gearbox. Yan, kung mapakikita po natin, yan, oh. Natuyo na po ng langis doon sa pinaka likod po ng housing. Yan, oh. Yan, subukan ko po kung mainit na aking panghinang. Tanggalin ko muna po itong connection dito sa kapasitor. Subukan natin kung tatanggal ko ng hinang nito para malamig ang panghinang ko. Subukan ko. Medyo mainit-init na konti. Subukan ulit. Hindi pa.
Kukuha muna ng langis. Para pagka hinugot po natin ang shafting, ay mahugot natin ng ayos. Madali. Yan. Langisan ko po itong magkabilang harap at saka likod. Yan. Galawin natin. Yan. Kailangan po pagka mga ganito po ang problema ng mga electric fan, kailangan po ito ating kinakalas para ma-check po natin ang bushing shafting. Pero ito medyo nakalas na rin dati. Kasi yung lock po na tinutupi ay kung saan medyo hindi na magandang pagkakakilo o pagkakapix. Pero ating susubukan pa rin. Akin pa rin itong tatanggalin. Yan, ito po itataas natin ang dahan-dahan itong nakaklip na ito sa housing. Ayan po. Malambot na nga. Pero ating susubukan pa rin yan. Lahat po ito ating iaangat. Ayan po, malambot na. Wala tayong magagawa kundi tanggalin talaga yan. Subukan ko ulit po yung panghina ko kung matatanggal na. Hindi na yata itong aking panghinang Ba't hindi na makatunaw ng lead? Yun, muntik pa ang kamay ko dun natanggal ng bigla. Buti na lang mabilis-bilis si Dan Ed sumilag sa panghinang. Sana paso na naman ang kamay. Okay, ito ko ba natin ito sa kabila. Yung matanggal yun, natanggal na. Ayan. Tapos bunutin ko muna itong saksangay panghinang. Tapos ito hahanap tayo ng flat screw para meron pa pala isang lock na nakatupi. Ayan. Tapos anahin ko muna ng pliers para ayan, malambot na ang pagkakatupi nito. Kailangan talaga itandahan pangalawa na siguro akong gumawa nito. Hanapan natin yung pinagbiyakan nito kung saan masuotan ng flat screw. Ayan. Tapos ito dahan-dahanin po nating ilusot ang wirings nya palabas. Ayan. Ayan, natanggal na. Tapos ayan. Anahin ko muna ito ng basahan para masigurado ko po ito kung ang bushing ay papalitan na itong pinakahuli nito. Itong huling bushing. Yan. Kaya kung mapapansin niyo po yan yan. Hindi pa makita sa camera yan. May guhit-guhit na po yan, ang gas-gas. Yung parang makintab na guhit. Yan po sira ang bushing. Ahin muna itong shafting dito sa may unahan para pagka wala pang gas-gas ang bushing po, magamit ko pa itong unahan na ito. Yan, sikip pa. Yan, tubo ulit. Yan, na tandahan lang. Papasin nyo po may kaunti ng groove ito. Subukan ko itong kaya pa ito sa liha na Pino o 1000. Ito naman po may power pa kaya hindi ko na po ito titesterin dahil ito na may natakbo. Ang capacitor na lang po ang aking ititester. Kung okay ba pa yung 2UF na yan. Kalimitan po kasi ginagamit ng ganitong motor ay 1.5, pero ito nakalagay dito, meron po na encounter na 1.5 lang po nakalagay na capacitor. Dito nakalagay 2UF, kaya siguro may matagal na rin ito, kaya ito ang ating ititest kung pwede pa ito. Ayan, nakasit po ang aking tester sa times 1K. Tuso ko po dito ang dalawang test probe sa terminal ng capacitor. Ayan, pumalo po siya. Kaya nga ay napakataas na. Ari po mga idol, sa ganito pong analog na tester, ang ganito pong sukat
Ayan ay ano lang yan, nasa 1 UF. Nasusukat ko po dito. Ayan. Kaya ito po sira din. Dapat ang nakakabit dyan at least po ay mga 1.5 UF. Kaya papalitan na natin ng bago. Ito po ay aking papalitan ng busing. Ayan po, dalawa. Nilabas ko na, inihanda ko na. Tapos capacitor, ayan. 2 UF din po ipapalit ko. Ayan. Para baka nga nagkakamali ako. Baka dati nakalagay po dyan 2 UF. Ako naman po may 2 UF din, kaya yan din ako ipapalit. Kasi ang kanyang ilis na ginamit, ito po, medyo mabigat din po ito, makapal. Para medyo malakas po ang pag-ikot. Sanay na naman siya sa 2 UF. Baka yan nga po ang kanyang nakalagay dyan dati. Hindi naman po ako nakaunang magawa nito, mag-repair. Kaya yan na rin ang aking susunding ilagay na capacitor. So yan, ang unahin ko muna po ay tanggalin ko po itong busing sa huli. Kukuha muna po ako ng yung maliit na screw. Kukuha muna po ako ng sangkalan. So yan, kumuha muna po ako ng sangkalan para tayo may pukpukan. Ayan. Kunin natin ito para lumabas yung kanyang busing. Maalis yung kanyang lock. Tapos ayan, medyo umangat na. Gumamit lang po ng flat screw para matanggal itong flower lock. Ayan, tumalsik na. Natanggal na. Tapos, sungkitin natin ito. Ayan. Wala mo ng brush. Kasing ko muna itong mga alikabok na konti. Ayan. Ilagay ko na po itong busing dito sa gitna. Saka itong kanyang foam. Ayan, nakalagay na ang foam. Ayan. Tapos, kailangan pitpitin ng kaunti itong flower. Pipitpitin ko muna po itong flower lock na ito ng kaunti para medyo magpit sa busing para hindi po gumalaw. Ayan, pitpitin ko lang po dito ng pliers. Ayan. Ito pong ganitong flower ay malambot. Kaya binaligtad ko yung flower para magpit siya. Hindi gumalaw po ang busing. Ayan. Sintro po natin ang Phillips screw. Ayan. Sing na natutuyan po na lang is palitan na po agad pagka may nakita po tayo ebidensya na gasgas na. Para ang ating trabaho ay ayos. Yan, kailangan siguraduhin po natin ito na hindi gumagalaw po ang busing dito sa gitna. Pagka po ay ating sintro. Tapos lagyan po ng langis itong loob ng busing para naka-ready na ang langis dyan. Tapos ito naman, sunod natin tanggalin. Taob. Tapos pukuin ng ulit. Ayan. Ayan. Yun, natanggal na ang flower. Tapos sukitin natin ang busing. Pagkasi na to yun ang langis. Ayan, linisin na po. Kuha ng bagong busing. Tapos lagay ulit, balik ulit ang foam. Lagyan ng langis. Yan, ganun pa rin po ang gagawin. Pitpitin pa rin po itong flower na ito. Tapos baliktarin na lang po ang pagkakabit. So yan, kakabit ko muna po ito. Mamaya ko po kayo balikan pagka na palitan ko na rin po ito. Tapos lilinisin ko na po itong shafting na ito. Lilinisin ko po ito ng liha na pino. Para hindi na matanggal po yung groove o yung gasgas po niya kaunti. Mamaya ko po kayo balikan, hindi ko na po ipapakita. So yan, nalinis ko na po ang shafting nito. Yan po, nawala na yung groove niya na guhit-guhit dito. Ayan,
Atin pong simbulin na lang po ito. Lagyan po ng langis. Yan. Tapos, yan, isuot ko po ito dito. Itong shafting na may rotor. Yan. Tapos, itong kanyang wirings. Ilagay ko rin po dito. Yan. Tapos, isuot ko rin dito. Yan. Naisuot na natin. Tapos pukpukin po ng paikot siya. Tingnan kung may space. Wala. Magbabawas lang po ng spacer. Kailangan po may nahihila po dito. Ang shafting. Ating akin pong babawasan ng spacer po nito. Para maka-play po ang shafting doon sa bushing. Ayan. Kailangan po sigurado po tayo sa space po nito bago po natin ilock po itong mga clip na ito na paikot sa kanyang housing ng motor. Dahil ito po ay malambot nga po. Pag naputol ito, wala na po maglalak dito. Hindi po kagaya ng ibang model na may tornilyo. Ito po ay clip. Naka-clip po ito. Ayan. Kinikilo po ito. So yan. Standby muna po kayo dyan. Akin muna po yung titimplahin po ng ayos. Magbabawas po ako ng spacer. Diyan muna po kayo mga idol. So yan po yung aking ikakasana po sana. Ang naging problema naman, malambot na po itong clip dito. Kaya hindi po may fix po ito na maayos pagka ganitong model. Pagka nakalas na po nung dati pa na malambot na po. Yan ay mapuputol na kagaya po nung itong isang clip dito naputol na kaya wala nang tibay po yan. Saka itong isang ito naputol na rin. Kaya ang ginagawa ko po dito, itong yung kuntil na ito, aking lalagarin po yan para mabutasan po yan. Yan. Gagawin ko po ito ng paraan para tumibay po. Para pag natakbo siya o umiikot ay hindi bumuka ang housing dito sa motor niya. Dahil ito pa rin ang magiging isang dahilan na masira siya. Yan. Ito po yung aking lang po. Gagawin ko po ng paraan itong pinakakuntil na yan. Lalagarin po yun. Tapos bubutasan ko mga siguro po itigalwa para pantay siya. Bali 4 para matornilyohan ko po dito. May nakaabang na naman ditong butas. Ayan. Akin muna po yung bubutasan. Balikan ko po kayo para maganda ang ating pagkakalapat yan, pagkakapix. Balikan ko na lang po kayo mamaya. So yan, bago ko po ito assemble ipapakita ko muna po sa inyo yung tinanggal kong kuntil dito. Ayan o. Ito po. Yan, 1, 2, 3. Yung isa tinira ko na dahil meron pa namang clip doon. Kahit aris ay malambot na rin. Kaya yan, tinanggal ko na rin po yung kuntil dito. Nilagari ko po. Ito po, sa mga magtatanong po, ito po ang ginamit ko. Lagaring bakal. Ayan, nilagari ko po ito. Tapos naghanap po ako ng tornilyo na maliliit. Ito. Pasensya na po sa akin kamay at madumi. Dahil madudumi itong paggagawa ng ganito. Ng mga electric panggawa po, ng mga alikabok at grasa. Yan. Naganda na po ako ng 5 tornilyo. Titingnan ko po kung alin po ang may kabit ko dito sa 4 na ito. Ayan. Sa 4 na nilagyan ko ng butas. Pag po natanggal po yung kuntil dito, yan po yung magkakaroon na ng butas. Kaya ang gagawin na lang po natin sa mga baguhan timbo at gusto po magkaroon po ng counting idea. Pag po kayo naka-encounter ng ganito pong model na Nedic po ang motor, ay ganito lang po ang gawin nyo para maipit po ninyo ng ayos, ma-fix, para hindi po gumalaw po ang housing.
pagka umiikot po ang shafting rotor. Yan, para maganda po ang pagtakbo niya. Yan, ganyan po ang ginagawa ko po diyan. So yan, bago ko po asimbulin yan, ipinakita ko po muna sa inyo. Yan po yung aking asimbulin ko na lang po yan. Mamaya ko na lang po kayo balikan pagka na asimbol ko na po yan. Yung dito, pagka na-tornilyo ko na po at diretso na rin po ako, lalagyan ko na rin po ng capacitor yan mamaya. Update ko po kayo mamaya. Yan, ito na po yung aking ginagawa po na Panasonic. Ayan, nalagyan ko na po ng tornilyo yan. Nasimbol ko na po yan, naikabit ko na po ang capacitor. Yan, naikabit ko po ang tornilyo, bali 1, 2, 3, 4. Ayan. Hindi pala kita yan. Yan ang isa. Yan ang iba naman, oh. Yan po ay ating ginawan po ng paraan dahil kung saan po ay ako po ay pangalawa na siguro pong gumawa nito dahil may nakapagbukas na dahil napalitan na po ang capacitor nito, tapos yung kanyang mga clip ay malambot na. So yan, bago ko po ikabit po ang ibang parts niyan ay pinakita ko muna po sa inyo na yung sabi ko pong lalagyan natin ng tornilyo para maganda ang fit po, hindi magbago po ang alignment ng bushing shafting. Ayan, paikutin ko po na saglit, pipindutin ko po sa number 1. Ayan, number 1 nya, number 2, number 3. So ayan, okay na po yan. Kakabit ko na lang po ang parts po niyan. Yan, atin pong ipa-final testing na po yan. Kung nagtagumpay po ako sa aking paggagawa dito sa Panasonic stand fan. Yan po, ating testingin na kung nawala na ang kanyang ingay. Kung siya ba'y nagbago na. Yan po yung nakasaksak na ang power cord. Saksakan, yan po. Ayan. Akin pong pipindutin sa number 1. Ayan na. Umiikot na siya. Number 1 pa lang po yung may hangin na siya. Tapos number 2, na-request ang ate, number 2 daw. Yan. Hindi mo na natin ipakita mga idol lang ang aking customer at nahihiya. Kaya tayo mag-testing na lang dito. Tapos number 3. Ayan. Lumakas na. Ayos na, nawala na po ang ingay niya. Subukan ko kaya po na i-swing. Pindutin ko po dito ang swing niya. Ayan. Ayan, ayos na po yan. Success na po ang repair ko po dito ngayong hapon na ito. Dahil may gabi na. Para makauwi na si Dan Eds. Yan. Ganun lang po ang mga gagawin sa mga baguhan po na gusto pong magawa pagka ganito pong klase ang electric fan. Dahil medyo mahirap nga din po ang mag-fix nito. Dahil ito ay kinikilo lang po yung clip sa housing. Pagka malambot na po, hindi po tayo nakaunang magawa, talaga mapuputol na po yun. Kaya ginawan ko po ito ng paraan para magawa po natin ito. Akin muna po steady. So yan, kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang video ko pong o vlog ko po na binahagi sa inyo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayong updated sa mga bago po pong video na i-upload. Yan, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat, mga silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, mga idol, mga brother, mga loads, mga sister, ayan, mga ma'am. God bless po sa atin lahat at ingat po lagi tayo sa pang-araw-araw nating mga hanap buhay. Bye-bye na po at maraming salamat po ulit mga idol.